Isang Nathan tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikatlong markahan, ikatlo hanggang ika-4 na linggo na dito sa Science 3. At ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa posisyon ng isang tao o bagay batay sa kanyang point of reference. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang reference point para masabi ang posisyon ng isang tao o bagay. Matutukoy o mailalarawan mo rin kung ang isang bagay ay gumalaw, lumayo o lumapit sa kaniyang pinanggalingang tao, bagay o lugar. Bago tayo dumako sa ating magiging aralin, mayroon akong ibibigay sa inyo na gawain. Buuin ang mga sumusunod na pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay ng nararapat na salita sa patlang. Ang inyong pagpipilian ay kanan, gitna, ilalim, ibabaw at loob. Para sa unang bilang, ang globo ay nasa patlang ng mga aklat. Saan makikita ang globo batay sa larawan? Tama, ito ay nasa kanan ng mga aklat. Tingnan naman natin ang kuting na ito. Ang kuting ay nasa patlang ng upuan. Ito ba ay nasa kanan, gitna, ilalim, ibabaw o loob? Kung ang sagot mo ay ilalim, mahusay. Ikatlo, ang mesa ay nasa patlang ng dalawang sofa. Saan makikita ang mesa? Kung ang sagot mo ay nasa gitna, magaling! Ika-4, ang florera ay nasa patlang ng cabinet. Ito ba ay nasa kanan, gitna, ilalim, ibabaw o loob? Tama! Ito ay nasa ibabaw ng cabinet. Pagmasdan ang larawan. Sila ay sina Ginang Cruz, John at Mark. Ang John ay nasa patlang ni Ginang Cruz at Mark. Siya ba ay nasa kanan, sa gitna, ilalim, ibabaw o loob? Ang tamang sagot ay gitna. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paggalaw? Paano mo nasabing gumalaw ang mga bata sa larawan? Alin ang iyong punto o ang point of reference? Mahalaga na malaman mo ang point of reference para masabi mo ang posisyon ng isang tao o bagay. Tulad nito, paano mo nasabi na gumalaw ang bata sa larawan? Tulad nito,
Ano kaya ang point of reference ng batang nagbibisikleta? Ano naman ang point of reference ng bata na nasa slide? Ating alamin sa araling ito. Masasabi mong gumagalaw ang isang tao, bagay o hayop kapag natukoy mo ang pinagmulan na posisyon. Masasabi mong gumalaw ang isang bagay o tao kapag natukoy mo pagmasdan ang bata sa larawan. Tumatakbo ito ng mabilis. Ano kaya ang ating batayan para malaman na ito ay tumakbo o umalis sa kanyang posisyon? Ang force ay pwedeng magpagalaw ng tao o bagay at masasabing siya ay gumagalaw at naiiba ang direksyon. Ang galaw ay pwedeng mahina, mabagal o mabilis. Masasabi natin na gumalaw ang isang bagay o tao kung nagkaroon ng pagbabago sa lokasyon nito mula sa pinagmulang lokasyon patungo sa bagong lokasyon nito. Kapag sinabing lokasyon, ito ay kung saan nagmula ang mga bata. Maaaring nagmula sila sa kanilang bahay o maaaring nagmula sa paaralan. Ang point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang bagay o tao ayon sa kinaroroonan nito. Pagmasdan ang mga larawan. Ang point of reference ng bata ay doon sa kanilang bahay. Kung mapapansin ninyo sa ikalawa at ikatlong larawan ay iba na ang pinuntahan. Masasabi ba nating gumagalaw ang bata nang makita ito sa sumunod na larawan na siya ay nasa butika? Tama! Paano siya napunta sa palengke? Tama! Mula sa kanyang point of reference, pumunta siya sa butika at makita sa ikalawang larawan. At mula sa butika ay pumunta siya sa palengke. Ang paglalakad niya papunta sa butika, mula sa butika papunta sa palengke, ay kanyang paggalaw. Pagmasdan ang nasa larawan na ito. Matutukoy mo ba ang point of reference? Halimbawang naglakad o tumakbo ang baka. Ano kaya ang indikasyon na ito ay gumalaw? Ano ang point of reference? Tama! Ang point of reference ay ang puno na kung saan ito nanggaling. Nalaman natin na ito ay gumalaw dahil ang point of reference ay magkaiba o ang lokasyon ng kanyang pinuntahan. Handa ka na ba? Kung oo, ilabas na ang iyong lapis o ballpen at sagutang papel at sagutan natin ito. Panuto, tingnan kung ang mga bagay ay nagpapakita ng paggalaw. Isulat lamang ang check kung oo at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, ito ba ay nakitaan ng paggalaw? Tama! Dahil mula sa unang larawan, ang bangkang papel ay mula sa ilog. Ito ang kanyang point of reference.
Dumako naman tayo sa ikalawang larawan. Ang bangkang papel ay napunta na sa dagat kaya mayroong paggalaw ito. Para naman sa ikalawang bilang, ito ba ay may indikasyon na gumalaw ang bata na nagbibisikleta? Mahusay! Ang batang nagbibisikleta ay mayroong paggalaw dahil ang kanyang point of reference ay ang unang posteng may ilaw. Sa ikalawang larawan naman ay pumunta na siya sa ikalawang poste na may ilaw. Ikatlong bilang. Gumalaw ba ang dalawang bata sa larawan? Ang tamang sagot ay check. Makikita ninyo sa unang larawan ang point of reference ng mga bata ay sa kanilang bahay. Sa ikalawang larawan naman ay nasa parke na sila. Makikita natin sa mga larawan na ito ay may paggalaw. Ika-4 na bilang. Gumalaw kaya ang eroplano na nasa larawan? Kung ang sagot mo ay check, tama. Makikita natin sa unang larawan ang point of reference ng eroplano ay sa itaas ng tulay. Pero sa ikalawang larawan, ito ay makikita na sa taas ng dagat. Ika-5. Ano kaya ang point of reference o makikita kayang gumalaw ang kuneho sa larawan? Kung oo, mahusay! Makikita natin na sa unang larawan ang point of reference ay nasa isang puno lang. Pero tingnan ang ikalawang larawan. Ito ay nasa maraming puno na. Kaya makikita na may paggalaw ang kuneho. Kaparehas din ba ng sagot ninyo? Kung oo, tanggapin ang mahusay badge na ito. Tanda ng inyong husay at galing sa ating talakayan sa araw na ito. Laging tandaan, ang point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang bagay o tao ayon sa kinaroroonan nito. Masasabi mong gumagalaw ang isang bagay o tao kapag natukoy mo ang pinagmulan na posisyon. Ang force ay pwedeng magpagalaw ng tao o bagay at masabing siya ay gumagalaw at naiiba ang direksyon. Ang galaw ay pwedeng mahina, mabagal o mabilis. Para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Iguhit ang pangalawang larawan na inyong makikita. At may pakita ang paggalaw ng isang bagay o hayop sa unang larawan. Gawin ito sa iyong kwaderno. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam mga bata!